Ang isang kasing lakas mo ay hindi maiintindihan. Naputol ang kanyang mga salita dahil sa emosyon. Tumingin si Sang sa kanya ng galit at nagsabi, tama na ang pag-iyak. Sabihin mo na lang kung ano ito. Para kang bata. Pinunasan ni Gusa ang kanyang mga luha at nagsabi, sige na, ang makita ang lider ng alyansa sa ngayon ay parang mapapaso ang puso ko. Hindi pa ito tumibok ng ganito kat hindi dati. Tinanong siya ni Sang na may inis na mukha, anong ibig mong sabihin? Sumigaw si Gusa ng galit, ano bang ibig mong sabihin? Ikaw ba ay hindi isang dalubhasang martial artist? Isa ka lang ordinaryong tao sa unorthodox na faction, pero mas mataas ang tibok ng puso ko kaysa sa karaniwan. Iyan ang dahilan kung bakit ako nalulumbay. Tumingin si Sang sa kanya ng maigi at nagsabi ng galit, ano ba yan, Gusa? Tumingin si Gusa sa kanya at sumagot ng galit, tama. Ganito nga, kung magsisimula ulit ako sa buhay, malamang nagtatrabaho ako sa isang restaurant. Sinabi ni Sang sa kanya, akala ko branch leader ka sa isang pagkakataon. Hindi ba't ibig sabihin nito, magaling ka sa espada? Sabi ni Gusa, iyan ang aking rurok, ngunit siguro yun na ang pinakamainam na kaya ko. Naisip ni Sang nang may ngiti, mas mabuti kung ginugol niya ang kanyang oras sa pagsasanay sa halip na makipag-usap ng ganito. Tumingin si Gusa sa kanya at nagtanong ng galit, sa tingin mo nakakatawa? Sumagot si Sang ng galit, ano? Tumingin si Gusa sa kanya at pagkatapos ay tumingin pababa at nagsabi, ikinalulungkot ko. Tumingin si Sang sa kanya, tumango ng may galit, naglakad siya at nagsabi, sumama ka sa akin. Tumingin si Gusa sa kanyang likuran na naguguluhan. Sabi ni Sang, anong ginagawa mo? Sumama ka sa akin. Sabi ni Gusa, sige, yun na ang katapusan ng gabi sa restaurant ni Gusa. Naglagay si Sang ng mapa sa mesa. Tumingin si Gusa sa papel at nagtanong, ano ito? Tumingin si Sang sa kanya at nagsabi, ito ay tungkol sa isang tao na makakapagpa-expert sa iyo na martial artist. Hanapin mo siya. Sumagot si Gusa sa kanya ng may ngiti, sa tingin mo ba posible yon? Kahit ang isang dingding na dumaan ay matatawa. Sabi ni Sang sa kanya, maaari kang maging higit pa sa lahat ng iyon. Tumingin si Gusa kay Sang na may gulat. Sinabi ni Sang, siya ay isang tao na nailigtas ko noon. Napaka-talented niya sa martial arts, ngunit hindi siya masyadong interesado sa Django. Kung ipapadala mo ang aking mensahe, hindi kanya tatanggihan. Pumunta ka at matuto sa kanyang martial arts. Garantiya ko sa iyo na magiging sapat na ang lakas mo para hindi ka na kailangang sumunod sa akin sa larangan ng digmaan. Sabi ni Gusa ng may kahihiyan, sa edad kong ito, hindi ko ito pinaniniwalaan. Sumuntok si Sang sa mesa at sumigaw ng galit, posible ito. Nais mo bang maging may-ari ng restaurant habang buhay? Bakit ka patuloy na nagdadahilan? Matatawa ang isang asong dumaan kung magiging dalubhasa kang martial artist. Ano ang halaga ng lahat ng ito kapag ikaw mismo ang tumatanggi sa pagkakataong maging mas malakas? Tumingin si Gusa kay Sang na may pagkagulat. Tumayo si Sang at nagsabi, huwag kang umalis kung ayaw mo. Kung magiging mas malakas ka o hindi, ay nasa iyo na yan. Tumingin si Sang sa kanya ng galit at sinabi, ngunit kung umiyak ka sa harap ko muli, bubuksan ko ang iyong bungo. Binuksan ni Sang ang pinto ng restaurant at sumigaw ng galit, akala ko mga luha ng isang lalaki, pero ilang pag-iyak lang ito mula sa isang may-ari ng restaurant. Nakinig si Gusa ng may gulat. Lumabas si Sang, humarap kay Gusa at sumigaw, lahat ay may pagkakataong baguhin ang kanilang buhay. Nasa iyo na ang desisyon kung tatanggapin mo ito o hindi. Lumabas si Sang at isinarado ang pinto ng galit. Naiwan si Gusa sa likuran, nag-iisip tungkol sa mga salitang yon. Sina Sohan at Sal ay naglalakad sa gabi. Tumingin si Sal kay Sohan at sinabi ng iyong guro na ito ay metamorphosis, tama ba? Tumugon si Sohan, oo. Sinabi ni Sal, dahil mayroon kang mas malakas na katawan kumpara noon, hindi na magiging problema ang lason. Mayroon ka ng kakaibang regenerative power na lumalabas sa katawan mo sa panahon ng metamorphosis. Tumingin si Sohan sa kanya at ngumiti, palagi kong iiwan ang tamang posisyon ng guardian para sa iyo. Sumagot si Sal ng may ngiti, inaasahan na yan, hindi ba? Tumingin si Sohan sa kanya at nagsabi, syempre. Sinabi ni Sal, marami akong natutunan mula sa iyo. Hindi ko alam na ganito kalakas ang demon cult. Nakakamanghang ang sword demon martial arts. Sabi ni Sohan, sang-ayon ako. Tumingin si Sal sa kanya at nagsabi, dapat kang maging maingat. Tumugon si Sohan, sige, at palagi akong maghihintay para sa iyo. Tanong ni Sal ng may ngiti, kailan ka darating sa akin?
Sumagot si Sal, matapos kong masiguro na lahat ng tao mula sa aking sekta ay ligtas na makakauwi, kailangan kong bumalik sa confession cave. Ang makita kang lumaban ay nagpapaalala sa akin kung gaano ako kababa. Kung papasok man ako sa balon o hindi, makakamit ko ang isa sa mga yon bago ako pumunta sa iyo. Tumingin si Sohan sa kanya nang may pagkalito. Tumingin si Sohan sa kanya at ngumiti, Sal, may regalo ako para sa iyo bago ka umalis. Tinanong ni Sal, anong regalo? Sumagot si Sohan, sumama ka sa akin. Pumunta sila malapit sa estatwa ng Kino. Ibinigay ni Sohan kay Sal ang isang espada at sinabi, patayin si Jay Kino gamit ito. Tumingin si Sal nang may gulat. Sabi ni Sohan, malamang na masisira ang espadang ito, ngunit gawin mo ang iyong makakaya. Kinuha ni Sal ang espada mula sa kanyang kamay at tinanggal ang espada mula sa kalasag, sabay ngiti, akala ko magbibigay ka sa akin ng regalo, ngunit isa palang malaking hamon ito. Itinaas niya ang espada at isinara ang kanyang mga mata. Ipinatong ni Sal ang kanyang dalawang daliri sa espada, at biglang naging pula ito. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tinamaan ang estatwa ng napakalakas. Tinamaan ang isa sa mga braso ng estatwa, at ang espada niya ay natisod at nahati sa dalawa. Tumingin siya sa sirang espada at huminga ng malalim. Tumayo siyang tuwid at tumingin kay Sohan, sabay ngiti, salamat sa regalo. Nakakainis, pero sa tingin ko'y makakatulong ito sa aking pagsasanay. Tumingin si Sohan sa kanya at ngumiti, ayos lang. Naupo si Sohan sa tabi ng lawa, nagmamasid sa estatwa ng Kino. Isang lalaki ang lumapit sa kanya at nakita siya habang pinagmamasdan ang estatwa. Iniisip niya, ang baliw na yon ay ilang araw nang nakatitig sa estatwa. Napansin ni Sohan ang kanyang presensya, lumingon siya sa lalaki sa loob ng isang segundo. Tumingin din ang lalaki sa kanya, kaya't bumaling si Sohan sa kabilang direksyon. Ngumiti ang lalaki at iniisip, tulad ng inaasahan, hindi niya ako nakilala. Namatay ang lahat ng nakakita sa aking mukha. Si Sang ay nasa tunay na anyo ng Berserker Demon na hindi alam ng sinuman. Sinabi ni Sohan, Left Guardian, kung nandito ka, lumapit ka na. Ano ang ginagawa mo dyan? Uminom ka na. Nagulat si Sang at lumapit, umupo sa harap ni Sohan. Nagbuhos si Sohan ng inumin sa kanyang tasa. Naisip ni Sang, paano niya ako nakilala? Itinaas niya ang tasa. Tumingin si Sohan sa kanya at tinanong, ilang araw ka nang nakatitig sa estatwang ito? Sabi ni Sohan habang tinitingnan ang estatwa, hindi ko alam. Balak kong pagmasdan ito ng ilang araw pa. Uminom si Sang at sinabi, Sohan. Tumingin si Sohan sa kanya at tinanong, ano yun? Ipinatong ni Sang ang tasa sa mesa at sinabi, ito ang aking tunay na mukha. Huminga ng malalim si Sohan at nagsabi, naiintindihan ko. Tinanong ni Sang nang may galit, yun na ba? Tumingin si Sohan sa kanya nang may sideline at tinanong, ano? Sinabi ni Sang na may galit, iyan na lang ang masasabi mo matapos makita ang aking mukha. Tumingin si Sohan sa kanya at sinabing, oh, pangit. Gusto mo bang mas detalyadong pagsusuri? Sumagot si Sang ng galit, tumahimik ka. Sabi ni Sohan ng galit, ikaw ang nagtanong, bakit ka nagagalit sa sagot ko? Tumingin si Sang sa kanyang galit na mukha. Sinabi ni Sohan, huwag kang masyadong sensitibo. Ayos lang ang maging pangit. Mahirap maging kagaya ko, guwapo ka alam. Tumingin si Sang kay Sohan at sinabi, sira ka sa ulo. Pero paano mo ako agad nakilala? Nakaiba ang suot ko at hindi mo pa nakita ang aking tunay na mukha. Sabi ni Sohan, nang makita-kita, agad kong nalaman na ikaw yon. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Tinanong ni Sang, paano mo nalaman? Sumagot si Sohan, madalas akong tumingin sa salamin. Naguguluhan si Sang at tinanong, anong sinasabi mo? Sumagot si Sohan, dahil sa mga mata ko. Sigurado akong nakita mo ang mga ito. Naguguluhan si Sang at sinabing, ash eyes. Hawak ni Sohan ang bote sa kanyang kamay at sinabi, madalas akong tumingin sa salamin upang obserbahan ang mga pagbabago sa aking mga mata. Simula noon, naging ugali ko na ang maingat na pagmamasid sa mga mata ng mga tao. Maraming pagbabago ang mata, sorpresa, takot, kapanatagan. Nagbuhos si Sohan ng inumin para kay Sang. Tinanong ni Sang, ano ang hitsura ng mga mata ko? Tumingin si Sohan sa bote at naguguluhan, hindi ko alam. Galit, tinanong ni Sang, galit lang at uminom? Itinaas ni Sohan ang kanyang tasa at nagsabi, galit laban sa takot. Tumingin si Sang nang may ngiti, anong ibig sabihin nun? Wala akong takot sa sinuman. Hawak ni Sohan ang tasa sa harap ng kanyang bibig. Sinabi ni Sohan, syempre, wala kang takot,
pero natatakot ka na may makakilala sa iyo. Nagulat si Sang sa sinabi ni Sohan. Nagpatuloy si Sohan. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa iyo na gawin ito, pero mabuti na tinanggal mo ang iyong pagkakadiskubre. Iniwan ni Sohan ang tasa sa mesa at sinabi, naisip ko na kung nagkita tayo 4 o 5 taon na ang nakararaan, iba ang magiging relasyon natin ngayon. Tumanda ka na, syempre, kung isa sa alang-alang ang aking martial arts noon, tiyak na namatay ako sa iyo kahit papaano. Siguro ito ang ating kapalaran. Sumagot si Sang nang may ngiti, well, marahil. Tumingin si Sohan sa kanya at tinanong, pero saan ka pupunta? Sandali lang ba? Sumagot si Sang, balak kong mag-aral. Nainsulto ako sa aking sarili pagkatapos kong makita ang White Heaven Demonic Cult. Galit na tinanong ni Sohan, ayaw mo bang mag-aral dito? Sumagot si Sang nang may ngiti, hindi naman, pero determinado akong gumaling. Mas mabuti na kung pupunta ako sa aking sariling lugar ng pagsasanay. Ipadala mo ang mga katulong sa akin kung may seryosong mangyari, babalik ako anumang oras. Tinanong ni Sohan, saan ko sila ipapadala? Sumagot si Sang, High Peak Mountain. Isang sigaw gamit ang inner energy at maririnig ka ng lahat doon. Tumayo si Sohan at nagsabi, sige. Tumingin siya sa lawa. Si Sang ay naguguluhan at tumayo sa tabi niya. Tinanong ni Sang, ano ang gagawin mo tungkol dyan? Nakagawa ka na ba ng progreso? Sumagot si Sohan, kaya kung patayin siya gamit ang dual crescent blades. Ang normal na armas ay hindi pa sapat. Tumingin si Sang sa kanya at nagtanong, kaya't ang sandata ang gagamitin mo. Sumagot si Sohan, hindi, nagbibigay lang ako ng hamon sa sarili ko dahil parang mahirap ito. Wala nang ibang dahilan. Tumingin si Sang sa kanya at iniisip, nagbibigay ng hamon sa sarili dahil mahirap ito. Sinabi ni Sang, kung wala si Gusa, pansamantalang magsasara ang restaurant. Tinanong ni Sohan, ikaw ang kukuha sa kanya? Sumagot si Sang, hindi, nagbigay lang ako sa kanya ng mapa. Siya ang magdedesisyon sa kanyang sarili. Hindi ko sinabi na ako ang nandoon, hindi naman niya alam ang mukha ko. Tumingin si Sohan sa kanya at sinabi, bakit mo siya tuturuan sa lahat ng tao? Nagulat ako, tinanong ni Sang nang may kabastusan, at ikaw? Naguguluhang sumagot si Sohan, ano? Sinabi ni Sang, bakit mo ako ipinairal kay Gusa? Ikaw ang nagpasya niyan. Nagtataka si Sohan at sabi, tama. Tumingin si Sang sa kanya na may pagkalito. Galit na umalis siya patungo sa hagdang bakal at sinabing, aalis na ako, basura. Sa daan upang magturo ng mas marami pang basura. Galit na tumingin si Sohan sa kanya. Tinawag niya si Sang mula sa likuran, inalis ang kanyang coat, at ipinasa ito sa mga balikat ni Sang. Nagulat si Sang sa kanyang ginawa at nahihiyang nagtanong, ano ang ginagawa mo? Sumagot si Sohan na may ngiti, ang pagtuturo kay Gusa ay magiging mahirap na gawain. Napapaluha ako sa iniisip. Malamig sa mga bundok, kunin mo ito. Sumagot si Sang, ayos lang ako, hindi ako giniginaw. Pinutol ni Sohan ang kanyang usapan at sinabi, tumahimik ka. Magsuot ka na lang. Tumingin si Sang sa kanya na may pagkalito. Tumingin si Sohan sa kanya at sinabi, left guardian, magkikita tayo mamaya. Umikot si Sang at sinabi, sige. Nagsalita si Sohan mula sa likuran at hindi ka basura. Tumingin si Sang sa kanya na may tanong at Ketenjin. Sumagot si Sohan na may ngiti, baka ka lang pangit. Well, medyo napakapangit mo. Humarap si Sang, humihinga ng malalim, at sinabi, sira ulo, buti na lang at napakagwapo mo. Sa High Peak Mountain, sa isang maaraw na araw, ang mga ibon ay lumilipad sa paligid ng mga puno. May isang bahay na gawa sa kahoy at bato. Sa harap ng pinto, naroon si Berserk Demon at si Gusa ay nakatayo sa harap niya. Tumingin si Gusa sa kanya nang may ngiti. Pinagsama ang mga kamay at nagsabi, sinasabi ni Illinois na ipadala ako dito. Pinagsama ni Berserk Demon ang kanyang mga kamay at maingat siyang tiningnan. Naisip ni Gusa na nag-aalala, hindi ba niya ako naiintindihan dahil siya ay banyaga? Bigla, nagulat siya nang buksan ni Berserk Demon ang pinto para sa kanya. Pumasok si Berserk Demon sa bahay at sinundan siya ni Gusa, na nagpasalamat sa kanya. Nakita ni Gusa ang isang lalaki na humahampas ng kahoy sa isang suntok at isa pang lalaki na naglilinis ng lupa. Naisip niya, nabalisa ako dahil nasa gitna tayo ng bundok, pero may mga katulong siya. Tiningnan niya ang mga katulong ng maingat at nag-isip, bakit mukhang nakakatakot ang mga katulong? Halos mapisa na ako, dapat muna akong umihi. Sino ang nakakaalam kung ano pa ang naghihintay sa akin? Tumingin si Gusa kay Berserk Demon at tinawag siya.
Tumingin si Berserk Demon sa kanya na may side eye. Naisip ni Gusa, paano ako makakapagsalita sa kanya kung hindi siya nakakaintindi? Sinubukan ni Gusa na makipag-usap ngunit hindi ito nagtagumpay. Tiningnan siya ni Berserk Demon na nagtatanong. Sinubukan ni Gusa na sabihin sa kanya na nais niyang pumunta sa banyo. Tiningnan siya ni Berserk Demon at itinuro ang daan gamit ang kamay. Yumuko si Gusa at tumakbo patungo sa puno. Nagalit si Berserk Demon habang tinitingnan siya at nag-isip, alam ko na magiging mahirap ito, pero sa ngayon, hindi ko man lang makita ang liwanag sa dulo ng tunnel. Mukhang hindi naman kinakabahan si Gusa. Lumakad si Gusa papalapit sa kanya. Nag-isip si Berserk Demon, pagtatrabahuhin kita araw-araw. Sanay na akong magpahirap sa iyo na para bang mas mabuti pang mamatay ka. Tumingin si Gusa kay Berserk Demon at nag-isip, medyo mahigpit siya, pero sa hindi inaasahang paraan, mukhang mabait. Salamat, Illinois. Babalik akong dalubhasa sa martial arts pagkatapos ng ilang araw sa lupa. Mukhang pagod na pagod si Gusa, nakatayo siya ng mahirap at sa huli ay nahulog, ang mukha niya ay tumama sa lupa. Naisip ni Gusa ng may galit, Illinois, sira-ulong hayop, gusto mo bang makuha ang aking restoran ng labis? Nagalit siyang gumawa ng suntok at nag-isip, nang daring ako nalinlangin ako upang maglakad papasok sa impyerno para lang maangkin mo ang restoran. Nakakainis, pakiramdam ko mamamatay ako mula umaga hanggang gabi. Naalala niya ang mga araw na mahigpit siyang sinanay ni Berserk Demon. Naisip ni Gusa na galit, tinatakbo niya ako na parang aso at higit sa lahat, hindi ako nakapagsalita ng kahit anong salita sa nakaraang ilang araw. Nauunawaan ko na ang lalaking nagsasanay sa akin ay hindi nakakaintindi ng aming wika, pero kahit ang mga katulong ay tumatanggi ring makipag-usap na parang mapupunit ang kanilang mga dila kung gagawin nila. Mamamatay ako sa inis. Gumagalaw siya ng kamay at mga binti at nagdalamhati kay Sang. Pagkatapos, humiga siya ng diretso at nagsabi, gusto ko ng pritong manok at inumin. Nakatayo si Berserk Demon sa bubong ng bahay at nakikinig sa kanya. Tumingin siya kay Gusa at naisip ang mga salita ni Sohan noong sinabi niyang, nagbibigay lang ako ng hamon sa sarili ko dahil parang mahirap ito. Wala nang ibang dahilan. Humihinga si Berserk Demon at nag-isip, Sean Sohan, mas mahirap bang putulin ang Snowclade Solitude gamit ang regular na espada o mas mahirap ba? Para gawing dalubhasang martial artist ang siraulong ito, garantisado kung mas mahirap pa yun. Kaya't sinimulan niyang gawin ito. Bumaba siya at hinawakan si Gusa sa mga binti. Habang naglalakad ang tatlong lalaki mula sa hindi ortodoksong sekta patungo sa Inn, pinagsama nila ang kanilang mga kamay at sinabi, binabati ko ang pinuno ng alyansa. Tumingin si Sohan sa kanila at nagtanong, magandang trabaho, nasa tamang oras kayo. Nang dahil dito, tutuparin ko ang aking pangako. Si Lee Haro ay nakatayo malapit kay Sohan. Tinawag siya ni Sohan at sinabi, oo, pinuno ng alyansa. Tumingin si Sohan sa mga lalaki at sinabi, ibigay ang mga antidote kay faction leader Song at Chun. Yumuko si Lee Haro at nagsabi, oo, sir. Ibinigay niya ang mga antidote sa isang tray, at kinuha ng mga ito ang mga antidote at nilunok ang mga ito, habang nagtinginan. Tumingin si Sohan sa kanila at nagsabi, narinig ko na nagdala kayo ng maraming bagay pabalik mula sa faction leader ng Chun ng Ganso Unorthodox faction. Tumugon si Chun, oo, nandito ako kasama ang mga ulo ng Ganso Unorthodox faction. Tumingin si Sohan sa kanya at nagsabi, naiintindihan ko. Magandang trabaho, faction leader Song. Natanggap ko na ang lahat ng iyong ulat mula sa hindi direktang linya ng Jaegal clan. Mayroon bang espesyal na dapat kong tandaan? Sumagot si Song, wala. Tumingin si Sohan sa kanila at sinabi, magandang trabaho. Mukha kayong hindi maganda. Tumugon si faction leader Mac Aigal, nang naghiwalay kami upang magtipo ng mga tao mula sa hindi ortodoksong sekta sa Sichuan, si faction leader Zhu Jiawi ay napatay ng Bac Ili clan. Tumingin si Sohan sa kanya at nagtanong ng nagulat, paano? Tumugon siya nang ambush ang mga martial artist ng Bac Ili sa lugar ng pulong at pinatay ang lahat sa pulong. Wala na kaming balita mula sa kapatid ni faction leader Zhu na lumabas upang makaganti.